welcome back to my channel. And for today's video, we're still here in Zermatt. Sorry. Kita niyo sa bintana yan. Zermatt. And guys, naka-check-in na nga ako dito sa aking hostel. This is called Zermatt Youth Hostel. Isa na kasi ito sa pinakamura talagang nabook ko dito. Sobrang mahal ng Zermatt, guys. Nabook ko to ng 4,500 pesos per night. Per night. Tapos ganito lang yung kwarto. Oh, guys. Naka-bunk bed lang kami. Ganyan. Pero ito na talaga yung isa sa pinakamurang nakita ko kasi super mamahal ng hotel dito. Ang trip ko sa Europe, dito yung pinakamahal yung hotel, guys. Zermatt, Switzerland. At naloloka pa ako kasi pag mag-check-in ka dun sa front desk, yung lalaking front desk masungit. Buti na lang dumating yung isang babaeng front desk. Yung babaeng front desk, super friendly. Sobrang magkasalungat sila. Tapos, bibigyan kanya ng parang bedsheet, ng cover ng pillow, tas yung kumot. Tapos, ikaw pa mag-a-assemble. Ikaw pa mag-a-assemble dito. Sabi ko, ay, ang mahal na nga ng hotel nyo, wala pa kayong taga-ayos ng bed. So kami pa, naloka talaga ako. So ito guys, wait lang, ayusin ko lang. Mamimili ka ng bed, buti na lang ako yung pinaka-nauna dito. So ang pinili ko syempre yung lower kasi nakakapagod kasi pag nasa higher bunk ka. Kasi bibigyan ka lang niya ng pillowcase. Tapos ikaw pa mag-aano ng pillow mo. Nakakaloka, di ba? 4,500 per night. Self-service. Hindi pa naman maganda yung Ako rin naglagay nito guys ha. Kasi pagkakadating yung ganito lang siya o bare. Ayan, bare. Wala pa yung cover. So pagkadating mo dun sa may lobby, bibigyan pa nila ng ganito. Ayan, okay na yan. Para tas paunahan, kailangan pagdating mo dito, ilagay mo na yung bedsheet mo kasi kung may dumating na bago, baka kunin yung bed mo. So parang palatandaan na, oy akin na yan. Galing. So labas na tayo guys, explore. Ay, pero free naman yung breakfast. May breakfast na bukas, 7 to 9:30 AM. Tapos yung check out ang aga 10. So at least ayun lang. Mainit dito sa loob. Tara, labas na tayo. Let's explore Zermatt. So yun guys, ito yung hotel ko. Tapos nandun pa ako sa pinaka-tuktok. Ayun. Ayan, sa right. Yung pinakadulo. Wala pa silang elevator. So yung luggage ko kanina, dinadala ko hanggang 4th floor. Iniisip ko na lang, okay, exercise to. Papayat tayo dito. Ganun na lang. Pero ang ganda guys, oh. Zermatt. Tsaka mas malamig dito sa Zermatt, no? Kasi nasa bundok. Kaya nagganito na ako. Kasi kanina, nung pagkadating ko, medyo nilalamig ako. Dinala ko na rin yung gloves ko just in case. Hindi ko kayanin later. So yan lang. Tara, explore na natin yung Zermatt. If magpupunta rin kayo sa Zermatt guys, paakyat talaga siya. Kanina nga nung pabalik ako sa hotel, napagod ako sa kakaakyat. Pero ayan, may mga areas naman na ganito parang pahagdan. So, kaya rin naman, pero nakakapagod pa din. Pero again, kung napanood nyo yung last na vlog, no, yung mga buses dito sa Zermatt is libre. Although meron sila mga small, yung mga taxi na parang jeep na aircon. Air-conditioned tricycle. Hindi libre yun ha. Pero yung mga buses, yung mga e-buses, libre siya. Tapos, yung itinerary natin for today, actually walking distance lang siya. Isa lang yung hindi walking distance, yung sa may Toblerone Mountain. Siyempre guys, malayo yun yung Matterhorn. So again, yung kung nakikita nyo yung logo ng Toblerone, na may bundok doon, di ba, na snowy bundok. Dito yun sa Zermatt, yung Matterhorn yun guys. Pero imagine kung mag-ano kayo ng luggage kanina, yung luggage ko, tapos idadaan ko sa ganitong snow. Ay, good luck talaga sa maleta ko na lang. I'm so sorry na lang sa mga pinagdadaanan natin. Sa Spain tsaka sa Paris yung maleta ko nag-i-struggle siya sa mga bakog-bakong daan. 'Di ba yung mga city sa Europe yung parang hindi naman bako na parang pangit na daan. Yung alam mo yung parang ganun-ganon. So parang yung maleta mo tumutunog. Dito naman sa Switzerland, usually yung snow tas yung mga pabundok tas may mga snow ka na nadadaanan. Ay nako, baka yung maleta mo lumubog. So yun yung mga struggles dito. Guys, yung front desk pala dito, super bait ni ate ha. Baka kasi pagpunta nyo dito, si ate yung maano nyo. Sabi mo, mabait naman pala si ate. Yung girl, super friendly ni ate girl. Nag-i-small talk siya. Yung lalaki talaga, yung pinagtanungan ko kanina, yung kakarating ko lang. Super sungit talaga niya.
Ito yung itinerary natin sa Zermatt, no? May mga notes pala ako dyan. Ang Zermatt is Gate to Heaven and Car-Free Village. Yan, sikat nga yung Matterhorn Toblerone Mountain. Pero ito yung mga itinerary natin. Mauuna yung number 2 kasi mas malapit siya pala sa hotel ko. So, una is yung Matterhorn Museum. And then next, sasakay tayo sa Gorner Grot. Yan yung scenic daw na train ride. Then we will go to Bahnhofstrasse, Oberdorfstrasse, Glacier Paradise Station, and the last one, Suniga Rotorn Station. Tapos sinulat ko na rin dito, public e-buses are free. So itong itinerary ko guys, actually finalo ko lang yung napanood ko ng mga foreign vloggers na nag-Zermatt sila. Tapos sabi ko, sige, follow ko na lang yung itinerary. And then walking distance lang talaga. Medyo maliit lang din yung Zermatt. So, parang walking distance naman siya. Tapos uso yung mga, ay nakita nyo ba? Uso dito yung ski. Parang almost lahat ng nakakasalubong ko, may dala silang mga gear ng pang ski. So, punta man tayo sa Matterhorn Museum. From my hotel, siguro mga 5-minute walk lang siya. Ay my gosh, tignan nyo dito. Oh, sobrang malambot pa yung snow nila dito. Sige nga, itry natin. Ay, malambot din, bi. Yung parang pwede mo pa siyang maano, oh, maganyan-ganyan. Yung parang kakahulog lang nila today. Fresh na fresh. 1, 2, 3. Fresh like doggy. Fresh. Wala. Masyadong obvious yung snow sa ano ko. Sa suot ko. Ang labig. Parang mali mga decision ko sa buhay. Mas malamig dito sa Zermatt, no? Parang hindi ko kinakaya yung hands ko. Pero ang hirap kasi maghawak ng camera ng merong gloves, yung pagpipindot-pindot ng on-off, ganun. So, tiis-tiis muna tayo. Pag super hindi ko nakakaya, dala ko naman yung gloves later. Ayun, may mga dala sila. Ayun na si ate, no? Buhat-buhat nila yung mga ski. So, yun pa, may mga nag-ski pa doon. Ayun yung naka-red. Tingnan mo yung mga trees, no? Parang totoong Christmas tree. Winter Christmas tree. Ayan, no? Di ba? Uso talaga dito yung mga ganyan, nag-ski-ski sila. As usual, ang daming pastries. Ang Europe na mahilig sila sa tinapay, eh. Pero medyo binabawas-bawasan ko muna yung tinapay. Hindi naman totally na hindi na ako nagtitinapay, pero binabawas. Tignan mo, ang dami talaga nag-ski. Mukhang gwapo pa to. Kuya't paturo naman, kuya. Kuya, turuan mo naman ako kung paano makapasok sa puso mo. Charis. Turuan mo ko yan. Turuan mo ko yan. Charis. Next time gusto ko magganyan ski. Kaso gusto ko may nagtuturo sa akin. Meron akong friend na magaling mag ice skating. Taga Hong Kong siya. Charis. No? Next time, ayain ko kaya yon. Sabihin ko, Hanson, Switzerland tayo. Tapos turuan mo ako mag ski. Tapos syempre magpapatumba-tumba ako para joke. Ayan na, dito na tayo. Ayan guys, after walking for 5 minutes, parang nakarating na tayo sa parang pinakabayan nila. Parang city center. Ito na yung Matterhorn Museum. Ah, okay. Parang nadaanan ko na to kanina. Hindi ko lang napansin. Yan na pala yung Matterhorn Museum. Ayan. Merong mga ano yan? Dolphin? Anong tawag dyan? Sea creature. Sea creature. Yung mga kalimutan kong tawag doon. Ano bang meron dito sa Matterhorn Museum? Sige nga, check natin. Ay, may simbahan. Ayun na, may simbahan din dyan. Katabi lang siya ng Matterhorn Museum. Zermatt. Anong meron dito? 15 to 18. Ano yun? Ah, okay. May mga tindahan yata sila ng paintings. So yun guys, basically meron lang sila dong parang mga libro, then mga magazines about Zermatt, about yung Matterhorn, yung Toblerone Mountain. Pero nahiya ako mag-video kasi nakatingin lang yung nasa may-ari, parang nakatingin siya sa akin. So ako parang ayoko na mag-video, nahihiya ako, wala naman akong bibilhin dito. But basically, meron siyang Matterhorn Museum. So lakad-lakad na lang muna tayo dito sa kanilang, feeling ko ito yung town center nila. Ayan, oh. May mga design pa rin sila ng pang Christmas, oh. Ang ganda kasi yung snow nila.
Hindi styrofoam, no. Yung design nila totoong galing sa ano, hulog ng ano langit. Alam mo yung village, yung parang mga napapanood mo sa mga movie, ganun, mga Harry Potter, tsari. Or yung mga Hollywood movies na yung setting is parang ganito, no? Mga small villages. Ang cute, parang napapanood ko lang to dati sa mga pelikula. Pero super mahal ng mga hotels dito sa Zermatt, guys. Nung nag-check ako, parang siguro yung pinakamura na 7,000. Pero nandun lang yun sa, hindi, itong center mas mahal dito kasi ito yung pinaka-center. Pero mga 5-minute walk lang naman from the Bukid. Dun sa ano namin hostel. Mga 5 minute lang naman na lakad. Nandito ka na sa parang, ito kasi yung pinaka-center. Pero nung nag-check ako sa, kung maghahanap ka ng hotel dito sa center, nasa mga 35,000, 25,000. Sabi ko, oh my God, ang mahal. So okay na lang ako maglakad ng 5 minutes guys. Dun sa 4-5. Kahit ano lang siya, self-service, no? Yung kami pa talaga yung maglalagay ng mga bedsheet. Ang galing, no? Tapos, kapag mag-check out daw, tatanggalin namin yung bedsheet tapos isusurrender namin. Ang galing, no? Ang galing ng strategy nila. Kumbaga, wala nang tagalinis. Wala na silang babayarang tagalinis kasi kami naman yung naglalagay ng bedsheet. Kami rin yung magtatanggal. Bravo! Ang galing. Ayan, para mga setup sa mga pelikula talaga na yung mga ganyan. Ang pangit lang guys kapag nag-snow tas umulan. Tignan mo yung snow nagiging putik, no? Kasi nag-snow muna tas umulan after. Tapos slippery. Slippery when wet. Kung chill na life ka lang, kain ka lang sa mga ganun, no? Lakad-lakad lang tayo sa Zermatt kasi parang small village lang naman to, parang walkable siya. Yung iba lang talaga medyo pabundok, so mahirap. Apotheke. Ayan, yung mga ganitong hotel na nasa center, yun yung mga mahal. Iniisip ko guys na sumakay tayo nung yung scenic na cable car. 350 pa lang naman, pero parang paggabi na kasi dito. Mukha lang maliwanag sa camera, pero yung gloomy yung Kaso, sige sakay na tayo kasi nandito na tayo sa Zermatt. Hindi naman tayo nag-ski. Hindi rin tayo natuloy sa paragliding. So go, i-push na natin yung cable car. Yan, yung mga cafe lang din. Kung gusto mo chill lang, kape-kape ka. Ayan. May mga rin sila shopping. Magkano yung ganito? Medyo mahal yung mga damit dito sa Switzerland, no? Mga 99, mga 6,000 pesos. No? Ganyan lang siya, 6,000 pesos. I think compared sa Spain, no, mas marami pang affordable options sa Spain. Paris, sa Zara lang naman ako nakapunta sa Paris. Medyo okay pa rin yung presyo. Yung Switzerland talaga pag damit, parang feeling kong mahal, no? Mahal yung damit dito. Yung nag-i-smile. Kasi nasa akin po yung camera. Akala niya yata nakatutok sa kanya yung camera. Nag-smile siya sa camera. Siyempre marami ring tindahan ng mga or parentahan ba yan ng mga ski equipment and gears. Ayan, no. Sa mga adventurous na tao, feeling ko para sa inyo ang Zermatt. Ayun, no, ba't may lubid siya? Magsisave siya ng life. Rappelling. Ay, may Christmas tree sila for today's video. May Christmas tree. So ito na siguro yung pinaka city center kasi may Christmas tree. Usually, di ba ang Christmas tree sa mga bayan, doon nila nilalagay sa pinaka center. Ay, may Co-op. Our favorite supermarket, Co-op. Ayan, Bayard. Ano ba yung Bayard? Bayard. Ano kaya ito? Mga hotel ba to or mga bahay? Parang sa Baguio, no? Ay, ito na ba yung train station kung saan ako nanggaling kanina? Yan na yata guys, oh. Kung saan tayo bumaba. Galing sa Interlaken. Diyan yata yung train station. Tapos, katapat lang ng train station, ito na yung cable car. So, kung magdi-DIY lang kayo or day trip lang kayo dito, after nyo ng train station, pagkalabas nyo, ito na siya yung Gornegrat Railway. Yan daw yung best view. Best view daw ito para makita ang Matterhorn. Sige na nga, wala pa akong ticket dito pero
Bibili na lang ako dito. Kung alam niyo na yung schedule ng pagpunta nyo dito, you can schedule your ticket ahead. You can book it on Klook and use my code Marvin sa Mako Klook. Pero kung wala pa kayong ticket, dito na lang din kayo bumili. Ako kasi hindi ko alam kung anong oras ako magki-cable car. So, sabi ko dito na ako bibili. Ito yung ano nila, station. Sige, bili lang tayo. Tapos papasok na tayo. Ito yung binigay nilang card dito. Ayun, nagbukas. Ayan guys, medyo mahal yung ticket. So meron ako yung share sa inyo na tip. Wait lang. Guys, ang binayaran ko na ticket for the round trip na to, round trip na train pala, hindi pala cable car. Train papuntang Matterhorn is 72 francs or mga 4,400 pesos, ganun, 4,400. Pero chinay ko sa Klook guys, ito lang siya oh. 3,500 lang siya. Tapos meron ka pang priority boarding from Zermatt to Gorny Grat. Hindi na ako makapag-book sa Klook kasi alas 4 na kasi guys. And then sabi ko sige, go ko na yan kasi magagabi na rin eh. So mas mahal siya nang dito ko binook kaysa na mag-book na ako in advance sa Klook. But if you have like Swiss Pass, meron kang 50% discount. So you can use your Swiss Pass. So 72, kalahati lang yung babayaran mo. Tinanong ko kung pwede yung U-Rail, hindi daw pwede. So if you're traveling to Switzerland, like Switzerland lang no, I think mag-Swiss Pass ka na lang, wag ka na mag-U-Rail. Ako naka U-Rail Global Pass kasi nga dami kong bansang pupuntahan. Pero pag Switzerland ka lang, mag-Swiss Pass ka na lang ha, kasi may mga 50% sila sa mga cable cars, mga ganon. And feeling ko mas ano siya, mas magandang option ang Swiss Pass kesa sa U-Rail Pass. Ang gwapo nung tumingin na naka-green. But anyway, it is what it is and okay na yan guys. Pinush ko na kasi actually meron pa akong cash din. Kasi nag-withdraw ko ng 100 francs ulit. Kasi akala ko kahapon wala na akong pera. Akala ko may bayad yung bus papuntang Gimmelwald. Wala naman palang bayad. So nagka-extra 100 francs ako. Sabi ko gagastusin ko na ngayon kasi bukas mag-i-Italy na ako. Di ka naman magagastos sa Italy yung francs, di ba? Kasi euro naman doon. So sabi ko, sige, pupush ko na yung itong cash. Binayaran ko na 72. So we're going to the Matterhorn. Let's go! So guys, ito yung mapa na binigay nila. No? So dito tayo nagsimula. So may mga different stops. Ayun. Pero hindi ko kasi alam kung one way lang ba itong pag bumababa ako. Or parang unlimited na to. Round trip lang kasi yung nakasulat eh. So I think doon na ako bababa sa pinaka-top. Ayan, Gorny, Berg Station, Gorny Grat Ban. Sa pinaka-last stop. Ay, meron pa palang isa. Gorny Grat Best View. Ay, doon na lang tayo sa number 1. Sige. Doon na tayo sa pinaka-top bumaba para yung pinakamagandang view ng Matterhorn tayo. Nakita kong ibang tao hina-hike nila. So pwede mo palang i-hike. Kaso, ang taas. Ang taas ng i-hike nyo. Ayan guys, yun na yung train ride. Guys, the Matterhorn! Oh my gosh! Ayan na yung Toblerone Mountain guys. Pero wala pa tayo dun. Dun pa tayo babala pa. Oo nga, yun yung nasa Toblerone. Nakakatawa. Guys, mag-selfie tayo sa Matterhorn kasi yan yung binayaran natin yung 4,000. Kaso natatakpan eh. Ayan, the Matterhorn and the Matter. Sorry. Guys, so nakarating na tayo dito sa pinaka-last station, Gorny Grat. Ayan. Gorny Grat. And then it's -8, freezing -8 here. Lamig. So ang train ride umabot siya ng mga 45 minutes no from doon sa Zermatt papunta dito sa pinaka-top ng Gorny Grat. So, let's use our ticket again. Okay. Wow. Oh my God, sobrang lamig. Oh my God, ayan na yung Toblerone Mountain guys. Kitang-kita na natin yung Matterhorn. Wow. Ayan na nga yung Toblerone Mountain. Wow. Selfie tayo guys. Pa-picture tayo guys kasi ang mahal nito 4,000. Dapat man lang may remembrance tayo. Wait lang, magsusuyo lang ako makipicture. Ay, ang ganda oh.
Yung taga-picture siya, kunyari nag-picture din siya. Ay, oo nga, no? Ang galing. Meron siyang malaking lens, tapos yung Matterhorn yung parang papakita niya doon nung aesthetic. Yan lang guys, si ROI natin. Sige, lahat ng angulo na kaya mo, ganyan. Parang maliit siya sa camera ko, ganyan. Yan, 4,000. Okay. 3,500 pa. Okay, lakad-lakad. O, 3,200 na lang. ROI. Maging 2,000. Ayan, 3,000 na lang ba? Wala pa tayong magandang angulo dito naman. Ayan, maganda yan. Ayan, 1,000 pesos to. May 2,000 pa tayo. Paano natin i-expend yung 2,000? Upo naman. Para mayroong variation. Oh, 500 pesos to. So, 1,500 na lang. 1,500 paano ko ano yung 1,500? Lapitan natin siya dito sa may gilid. Ay, humiga kaya tayo. Sarang, sana. Oh my God. 700 to. So, may 800 pesos pa ako. Paano ko i-ROI yung 800 pesos? Pwedeng i-ano ko to? Diyan, ayan. Uy! Nakakaalis ako dito. 800 to, no? Pag iganong ko dyan, ayan. Okay, guys. 500 to. Meron pa tayong 300. Ang ganda ng angulo ko dun. Hinawakan ko yung dito. Mas malapit. Hawakan natin siya mas malapit. Dito. Dito. Oh my God. ROI 4,500 na ROI ko siya. Sorry. Alamig dito guys. Alamig ng -8. Sige, lakarin natin dito. Tingnan nyo guys. Hindi ko na alam kung snow pa ba yan or ano na yan, clouds, no? Ang ganda. Meron dito clouds, tas boom. Transition, snow. Ang grabe. Ang ganda rin ng landscape, no? Pero, if I'm being honest, for example, diba napuntahan ko na to? Parang this is something na hindi ko babalikan para magbayad ng 4-5, no? I think for experience. I'm grateful na ginawa ko to kasi at least diba nakita ko to. Nakikita ko lang yan sa Toblerone, ngayon nandito na. But I think ang dami ko nang nakitang mga super beautiful landscape sa Switzerland using the free train. Alam mo, yung free train lang na pag nagbubiyahe ako, ang dami na rin magagandang landscape eh. Although syempre this is different kasi it's the Matterhorn. It's a once in a lifetime na nandito ka sa Matterhorn. But yeah, I think it's something na pag next time parang mag-iisip ako, shucks, mabalikan ko ba siya? Or parang isang picture lang. Kaya dapat nag-picture na tayo, no? Kasi although maganda talaga siya, pero marami kasi talagang sobrang gandang landscape dito sa Switzerland na nadadaanan ko lang sa train and stuff like that. Wait lang, kailangan ko talaga hindi ko kaya mag-utos kapag family, tas mga foreigner. Kaya ko pag mga Asian or mga solo traveler. Hindi ko kaya mag-English ng, excuse me, can I disturb you for like 2 minutes? I really have this very I don't know how to start, but I'm kinda shy to ask for this, but is it okay if I'm really shy? Alam mo yung sa pag-iinarte mo, umabot ka na ng 2 minutes. Just say straight na, hey, can you take a photo of me? Like, as simple as that. Wala na yung mga Asian. Sila na nga lang yung pag-asa ko. May Asian family kanina. But now they're gone. Where did they go? Hindi ko kaya mag-utos sa hindi Asian, guys. Okay lang yan, ROI na naman natin. Wait lang. Para more than ROI. Hindi ko abot, guys. Pero excuse me. Can you take a photo of me? Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Or do you want to say it to my video? I'm doing a video. We're in Zermatt. Thank you so much. Na ROI natin. Nagkaroon ba ako ng picture yan? Picture ako kay Kuya.
Tapos in return, sabi ko, gusto niyo rin ba po magpa-picture sa'yo? Tapos family pala siya, kasama nila yung mga kids. Medyo ayaw pa ng mga kids. So sabi ko, let's go, let's take a photo. Picture sila. Maganda yung kuha ko sa kanila. Yung sa kanya ba, maganda ba yung kuha niya sa akin? Ah, yeah. Medyo, ayan, okay naman. May mapopost naman siguro ako. Yeah, okay na yan. Yeah. Just follow me on my Instagram, guys. Sama ko sa biyahe. Or Marvin Samako in Facebook. And TikTok. Sakit na ng kamay ko. Wait lang, guys. Pwede mag-gloves na ako. Hindi na carry. Sobrang, ang sakit sa kamay ng -8 degrees. Wala, ano kayang last trip? Kasi mag-alas 5 na. Tapos, may mga tao pa ba dito? Tapos wala na palang, train. Last trip na pala yung sinakyan ko. Saan ako matutulog dito kasi bundok to? Camping. Charik. Hindi, andyan pa naman yung family. Yung family nagpa-picture sa akin. Bakit kahit may gloves ang lamig pa rin? Perfect. Ano kaya yung next na train? Para tayo nag-hike sa mga Mount Apo. Ay, ano ba yung mga matataas na bundok? Mount Daraitan? Sorry, Mount Daraitan. Wala, ang ganda sa part na yan. Ang ganda sa part na to. Yun lang yung mahirap. Hindi ko maaano. Hindi ko maaano yung camera ko. Ayan. Uy, ang ganda sa part na to. Nakipicture nga ako sa kanila. Ang ganda sa part na yan, no? Baka pa sana all ka na lang talaga. Yan, dito na lang tayo picture. Ganun lang, nahihiya ako kasi parang masaya sila sa ginagawa nila. Ayoko naman bigla makaabala na, excuse me, alam kong nagkakasiyahan kayo pero okay lang ba? Kung hindi okay, pilitin yung maging okay. Okay lang bang makapagpa-picture? Nahiya naman ako kasi masaya sila eh. Gusto ko parang tahimik lang, parang sad boy lang. Tapos parang, excuse me, sad ka? Tara, may utos ako sa'yo. What if picturean mo na lang ako? Ay, okay, maganda pala dito, guys. Ayan, may trail. Gaganong-ganong. Amazing. Tara, baba tayo. Ang sakit talaga ng kamay ko, pero for the camera, let's go. Ang hapdi ng kamay ko, pero hindi ko ma-press yung mga buttons ng camera, yung sa touchscreen, if meron akong gloves. Hi. So, yun guys. Hala, parang siya na lang yung last. Ako na lang din yung last na tao. Ano kayong last schedule ng train na? Meron pa naman sigurong train kasi hanggat may nakikita pa akong tao, meron mong train pabalik. Tapos, plot twist, yung mga tao dito, naka-check-in pala sila dito. Ako lang pala yung hindi naka-check-in, no? Paano ako makakabalik? Mag-i-sledding ako. Oh my gosh, ang ganda. Ay, ang ganda pala, wait lang. Sabi ko, di ba parang hindi ko to babalikan. Maganda pala, guys. Tapos sobrang lamig. Shucks, nakatakot. Ito yung bangin, oh. So, pag naadulas ka. Oh my God! Kinakabahan ako sa mga sinasabi ko. Ayan na. No, grabe. Tapos may bahay dun. Grabe yung bahay mo. Ayun, oh. Ano yun? Wala kang kapitbahay? In the middle of nowhere ka, no? Tapos yung bahay mo, ka-level mo, mga ulap. Ayun yung mga ulap. Magka-level na sila. Guys, wait lang. Hindi talaga kaya ng kamay ko. Sobrang lamig talaga. Parang feeling ko ang sakit. Yung lamig niya na masakit. Hindi carry. Ganun na lang. Sige. Tatanggalin ko lang siya kapag iko-control ko yung camera. Pero kung hindi ako magko-control ng camera, sobrang sakit talaga. Parang tinutusok ng kamay ko. First time ko na-experience. Yung sakit to lang. Hello! Walang nakakita. The show must go on. Hindi na ako madulas. Pero walang nakakita. Ang importante, walang nakakaalam. Tayo lang. Ayan, nasa na. Wala, ang sakit ng kamay ko. Dapat hindi mo siya binababad ng sobrang tagal sa labas. Kasi ang sakit talaga.
Para siyang tinutusok. Panis. Ayan, tingnan nyo. Ay, hindi ko na naman maaano. Wag nyo na lang tignan. Wag nyo na lang tignan. Hindi ko na navigate yung camera guys. Tatanggalin ko na naman yung ano. Masyadong maano, masakit. Ito yung train, di ba? Ayan. Ang ganda ng train nila no. Oh. Pak, tas pababa ng ganun. Saks. Panalo, di ba? Pero medyo kinabahan naman ako na baka yun na yung last train kasi 5:04 na eh. Hindi naman siguro 5 yung last na train, no? Kasi pinagbentahan nila ako ng ticket mag alas 4 na. At round trip ticket yung binili ko. So, kung round trip, ina-expect nila bababa ako, di ba? So, dapat sinabihan nila ako, ay hanggang 5 lang. Hindi eh. Pero gusto nila talaga akong ma-challenge. Charing. Wait lang, itong mga Korean kaya bababa. Ay, wait lang. Bababa kaya yung mga Korean na yan? Wala namang hotel dito eh. Oo, sige. Huwag tayong kabahan. Enjoy na lang muna natin yung Matterhorn. Ay no joke, ang sakit talaga ng kamay ko. Guys, imagine kung for example, nakalimutan ko yung gloves ko or nakalimutan ko to or nakalimutan ko to. If any of these nakalimutan ko, I don't think masasurvive ko dito. Nag-negative 9 na siya. Tignan nyo sa phone ko. Yung nasa bilog, negative 9. No, palamig na lang siya ng palamig. Pati yung mukha ko umaano na rin siya. Humahapdi, no? Buti na lang talaga nag-check-in muna ako bago ako tumuloy dito. Kasi kanina iniisip ko na tumuloy na nga lang ako. Mamaya na lang ako mag-check-in. Tapos wala ako ng gloves. Hindi guys. Kung pupunta kayo dito ng winter, tas sa Matterhorn. Tapos hindi wala kayong gloves or anything. Ang sakit guys. First time ko naka-experience ng yung kamay ko yung parang tinutusok siya ng karayo. Ganun. Masakit. Ay, may pinuntahan pa sila dun. Tara, punta nga tayo sa taas. Ayun, no. Ayan. Buti na lang napindot ka. Ay, guys, meron akong nakitang ayaw niya mag-zoom. Wait lang. Hindi gumagana yung daliri ko. Ayan. Ayan pala. Meron pang 518, meron pang 618 papuntang Zermatt. So, okay, wag tayo mag-alala. It's currently 508. Hindi na siguro ako abot sa 18 kasi gusto ko pa pumunta dun sa taas. Siguro magstay pa tayo ng 1 hour dito. Tapos yung 6 na lang yung sakyan natin. Paano sila dumaan? Ito yata yung sinasabi nilang chocolate factory. Di ba mayroong chocolate factory dito kasi Toblerone. Ay kasi ito yung Toblerone. Push. Ay. Okay, mayroong elevator dun. So yun guys, dito sa taas meron pala siyang building. Ito ba yung chocolate building? Tag-winch, command. Ano kayang meron dito? Baka nga, sana may libreng chocolate. Pasok tayo. Ayan, hindi masyadong malamig dito. Ay, parang sarado na. May mga tindahan dito guys. Pero sarado. Ay, ayun no. The world's biggest chocolate Matterhorn. Saan? Sa taas? Yung Glacier Alpine Kitchen. Nasa itinerary ko to. Hanggang ano lang pala sila. Hanggang 14:30. Hanggang 2:30 lang. Merong bar Sky Lounge hanggang 7:30. Ayun lang yun. Nasaan yung parang chocolate? Nag-expect ako na parang may mga chocolate. May tao dun sa bar nag-hi siya, yung parang waiter. Pero parang wala namang tao. Nasaan yung mga chocolates? So guys, pumunta rin ako din sa isang building. Sarado din naman. So nasabi ko, ay uwi na lang ako. Kasi parang feeling ko uwi na yung mga kasama ko ng yung 5:18 no. Kasi parang every hour lang yung train. Kung wala na naman tayo masyadong gagawin dito. Hala! Andyan yung train. Naabot ba ako? Wait lang.
Kasi na yung train. Wait lang kuya, pwede yung paantay. Uwi na rin ako. Parang umuwi na yung mga tao eh. Baka ako na lang maiwan mamaya. So yun guys. Guys, uwi na tayo. Let's go back. Let's go back. Baka nga. Ayaw niya mag-open. Ayan. Yeah, rocket. Makakapagpahinga din ako. Ay, makakapagpahinga din yung kamay natin. Kasi dito sa train, meron silang heater. So, hindi ganun ka malamig. Tara, baba na muna tayo dun sa Zermatt. Kasi hindi pa ako nakakain. Hindi ko alam, pero wala naman masyadong ganap dito, no? Wala yung mga chocolate something. Or, siguro kasi late na, 5 na. Siguro, kung pupunta kayo ng mas maaga, baka bukas pa yung mga Glacier Kitchen. Kung gusto nyo kumain sa restaurants, gano'n. Pero napanood ko sa vlog, parang wala din masyadong option ng food dito. Kasi kaya nagpumunta sila dito, bumaba din sila. Doon din sila kumain sa Zermatt. So ganda na yung gagawin natin. Bumaba tayo. And mag-apply na ako ng lip balm kasi parang nag-ano na naman yung labi ko. Wait lang. Guys, we're back to Zermatt na, no. May nag-message sa akin na masarap daw yung chocolate sa Ladder Rock, although pricey, pero masarap. Hindi ba ako? Ako kasi ano eh. Ito 12.9. Kayo na lang yung bumili guys, hindi pala muna ako. If ever gusto nyo. Ay, pero parang kinakausap ako. Na lang if ever bibili kayo ng chocolate, masarap daw dyan sa Ladder Rock. Parang muntik na ako mapabili, tapos bigla ko naisip, ay hindi, mag-dinner na lang muna ako. No? Kasi kung kakain pa ako ng chocolate, tapos kakain pa ako ng isa pang hindi healthy, doble-doble na, isa lang. Isa lang cheat day. Parang gusto kong kumain na masarap na dinner. McDo. McDo pala. Well, in fairness, hindi pa ako nagmamakdo na unhealthy, no? Nagmakdo ako dito sa Paris ba tayo nagmakdo? Dito sa Switzerland. Laging salad-salad lang ako. Pero hindi ko sinasabi na kakain ako ng burger. Sinabi ko lang, gusto ko lang iyabang. Piniflex ko lang. Piniflex ko lang na hindi pa ako kumakain ng mga french fries. Saan kaya ako kakain? Meron pa kasi akong 22 francs. So, ang laki pa ng pera ko. 22 francs. Eh, bukas aalis na naman ako dito. Tapos, may free breakfast pa nga daw sa hotel bukas eh. So, wala na akong pagkakagastosan dito sa 22 francs ko. Gusto ko na siyang ubusin. Pag mag-co-op ako, yung mga grocery, less than 10 francs yung nagagastos ko dun eh. Or, pwede naman ako bumili ng mga supplies, no? Para mga extra snacks para sa mga upcoming countries natin. Ay, ang cute na McDo nila, oh. Yung kanilang McDo is parang bahay. Oh. Guys, mag-cheat day ako. Kasi birthday ko bukas. Oh, bukas pa naman. January 11 pa lang ngayon. Bukas yung birthday ko, January 12. Ayan, bumili ako ng salad. Hindi ko alam na fried pala to. Akala ko, salad with this. Mag-cheat ako, mag-ice cream ako ha. And then, maliit lang naman to na donut. Kasi yung kinain ko lang today, yung biscuit lang. Yun lang yung meal ko, biscuit tsaka tubig. So, ito pa lang yung parang meal ko talaga na totoong meal for the whole day. Kaya nga, sabi ko parang wala na akong energy. So, mag-cheat din ako ha. Kailangan kong i-justify yung mga ginagawa ko. May isa pa akong tinatago dito. Meron akong ganyan. Sweeties. Sorry na guys ha. Sorry. Wag kayo mag-cheat day kasi hindi nyo naman birthday. Birthday mo ba? So, yan. Tapos bukas kasi birthday ko. Medyo mag-cheat day rin ako ng konti ha. Yan guys. Kakain lang ako ha. Tikman ko lang ng saglit para mapakita ko sa inyo kung anong ng caramel sundae nila. Lesser sweet. Ay, ang sarap. Ang sarap, flavorful, lesser sweet. Tapos mayroong mga crunchy. Love it. Yung salad guys, maraming beses na akong nag-salad. So alam niyo na yung lasa nito.
Same pa rin naman, meron akong mga olive oil tsaka balsamic vinegar. And then, I just ordered a little donut. Very good. Kain lang ako ha. Bye-bye. Mag-diet kayo, hindi niyo birthday. Oh my god guys, I just realized birthday ko na pala. Birthday ko na sa Pilipinas kasi di ba dito kasi 6:29 pa lang sa Switzerland. Pero 1:30 AM na pala sa Philippines. Ngayon ko lang na-realize. Happy birthday to. Oh, sakto. Tamang-tama pala na nag-ice cream tayo kasi birthday ko na pala guys. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Titignan ako nung nasa harap ko. And guys, birthday ko na pala. Deserve. Wait lang, order pa ako ng Big Mac and yung chicken. Bukas na guys, nag-konting cheat day ako ngayon. Bukas mag-cheat day ulit ako kasi bukas yung totoong birthday. Pero birthday ko na pala ngayon. Paano kaya yun? Birthday ko na ba? Kasi sa Philippines birthday ko na, pero dito hindi ko pa birthday. Ano bang nasusunod? Yung Pilipinas or kung nasan ako? Di ba kung nasan ako, di ba? Alright guys, birthday ko na pala. Birthday ko na sa Philippines, pero nandito kasi ako sa Switzerland, so hindi ko pa kino-consider na birthday. bukas pa yung birthday ko. Pero sige, birthday ko na lang ng slight na birthday ko guys. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin sa Switzerland at sa buong Europe trip. Ito na yung ating last leg ng ating Switzerland adventure, no, si Zermatt. So summary of our Switzerland. Pinaka na-enjoy ko. Wait lang, na-enjoy ko lahat. Pero siguro, sobrang pinaka best. Sino? Interlaken area, no? Yung 3 nights ko sa Interlaken area. I think yun yung pinaka na-enjoy ko. Kasi, Gimmelwald. My favorite village is Gimmelwald. And then sa Interlaken kasi ang dami mong magagawa. Like pwede ka mag-Grindelwald, Lauterbrunnen, Isoltwald, and my favorite, Gimmelwald. Also, Interlaken itself, maganda na kasi may lakes, may mountains. Basta, I just love in Interlaken. Tsaka, nung Switzerland talaga ako, Interlaken talaga yung goal ko na puntahan. Di ba? Malaki naman yung Switzerland, Interlaken. Zurich, I also was amazed with Zurich, no? Gusto ko rin yung Zurich. So, ayun. Although maganda rin itong Zermatt, tsaka Luzerne. But, siguro, nag-stand out lang talaga sa akin Interlaken and then Zurich. What I love about Switzerland, the train. Oh my gosh. Train system ng Switzerland, 1 million out of 10, no? Sobrang convenient. Never ako naka-experience ng train delays. No hassle. No scanning of tickets sa mga train, no? You just go straight to the train. Honesty basis lang talaga siya. Minsan mag-check sila, minsan hindi. Pero pag hindi ka honest, sobrang laki ng penalty. Kaya yung mga tao na nagiging disiplinado sila na maging honest. But train system, wow, the best. Japan, I love you. I love your train system. But Switzerland is on another level. Wala kasing scan dito. May scan lang yung mga dito, yung may train na papundok, yung mga cable car yan, may scan ng ticket. Pero yung train lang talaga, wali guys. And then pero mas malaki, feeling ko mas madami kasi hindi kasi nakakalito yung train system dito unlike Japan kasi sa Japan sobrang laki, 'di ba? Sobrang daming stations. Dito kasi ganoon lang, magkakatabi lang sila, so mag-exit ka dito, tapos enter ka ulit, dito ka bababa, lipat ka lang. Ganoon lang. So very easy. For me, very easy to navigate. Super ganda rin ng train system ng Japan, ha. Pero what I love about Switzerland is super easy to navigate. Aside sa very convenient, super easy to navigate. As in, super easy to navigate. And then, what else? People are generally nicer. Not everyone naman na nice. Pero generally, yung mga nakilala ko are really, really nice and helpful, no? What else? Co-op. I love yung grocery store. Parang nabuhay lang ako sa co-op dito kasi ang daming choices,
may salads, and parang feeling ko hindi rin naman ako sobrang nag-expect ako na sobrang gagastos ako ng malala dito sa Switzerland. Pero parang hindi naman. Ang pinakamagastos mo sa Switzerland, activities talaga, tsaka yung mga cable cars. Kung gusto mo yung, for example, pinuntahan ko ngayon yung Matterhorn, ganun. Yung paragliding, di ba, abot ka ng 12K or 15K kung gusto mo ng video tsaka picture. Tapos ano pa ba? Yung sa Luzerne kung gusto mo mag-mount it list, basically yung mga mountains, yung mga activities, yun yung magpapagastos sa'yo sa Switzerland. Pero yung food, parang feeling ko, just like other European countries, makakatipid ka sa grocery talaga. And then, what else? Wait lang. Yung nature, yung Switzerland itself, grabe. Para ka talagang nasa painting, no? Para kang, pag gumanon ka, mag-stop ka, parang painting. Sobrang, ay, ang ganda. Ang gandang lugar, ang gandang bansa. Sobrang ganda, no? Pero tatanungin nyo ako, titira ka ba sa Switzerland? Alam nyo guys, kahit sobrang ganda nito, parang feeling ko, kung wala akong friend, malulungkot ako. Kasi ang ganda niya eh. Parang feeling ko, ako sobrang na-enjoy ko kasi alam ko naman na nagta-travel ako dito, 1 week lang ako. Pero kung magstay ako ng 1 year, I'm not sure kasi sobrang lawak ng lugar, sobrang peaceful, tas mag-isa ako. Feeling ko malungkot. Unless meron akong mga friends or family, sobrang ganda. Kapag kasama mo yung pamilya mo, sobrang ganda magstay sa Switzerland. Sobrang convenient, no? Kasi, ayun, yung mga ayaw ko, yun lang naman yung mga few people na masusungit, which are very few lang naman, no? And siguro yung mga, yung medyo mahal talaga siya, no? Mahal yung mga damit. Yun. But aside from that, sobrang na-enjoy ko yung Switzerland. I mean, dream country na hindi ka dinisappoint. Di ba? Ito yung dream country na pagpunta ko dito, hindi ako na-disappoint. Sobrang nag-exceed pa siya sa na-expect kong ganda. So, ayan lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating Switzerland adventure. Next, on to our next country, which is Italy. Saying guys, tomorrow we are traveling to Italy. And it's also my birthday tomorrow, so greet me. Advance happy. Ay, hindi birthday ko na pala nga. Sige, i-greet nyo na lang ako ng birthday ko na. Greet me happy birthday, Marvin. Thank you po. Thank you. Thank you guys. Maraming salamat. Maglalakad-lakad na lang naman ako dito. Small lang naman to, napakita ko na sa inyo. Uulitin ko lang yung dinaanan ko pero maglalakad lang ako na wala ng camera, no? Maraming salamat guys. Switzerland. You're my number one. Wait lang, para may tumatalo na sa Japan. Pag-iisipan ko muna. Pero feeling ko yung Switzerland nasa very top na siya ng list ko talaga. Like, Japan, Switzerland, or nagaganong-ganon na sila. Hindi ko na alam kung sino yung number one ko. But yan guys, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!